Wala nang mas lulupit sa pagtataksil na binihisan ng utang na loob. Habang sugatan ng kamay niya sa nagbabagang kusina, nasa entablado ang asawa niya, ibinibida ang ibang babae. Pabigat ka lang, Marcela. Ang malupit na husga nito habang ninanakaw ang kanyang pinaghirapan. Ngunit ang pagdurog sa kanyang mga daliri ang gigising sa kanyang tapang. Mula sa abo, babangon siya. Handa na ba silang harapin ang asawang ginawang alipin? Ang daling utuin ng asawa mong amoy paminta. Akala niya siguro, sapat na ang pagsisilbi niya para manatili ka sa tabi niya. Ang mga salitang iyon ay parang mga talim na humiwa sa malamig na hangin ng backstage bago pa man magsimula ang marangyang pagtitipon ng Luke Foods. Nanigas si Marcela sa kanyang kinatatayuan sa likod ng makapal na kurtinang pelus. Ang kanyang mga kamay, na hanggang ngayon ay mahapdi pa dahil sa init ng kumukulong asukal at malagkit na hinalo niya, simula pa noong 3:00 ng madaling araw, ay mahigpit na nakakapit sa isang pilak na tray ng sapin-sapin. Ang bawat piraso ng kakanin ay maingat niyang hinulma, bawat kulay ay pinag-isipan, at bawat bulaklak ng sampagwita na nakapalamuti ay sariwa pa. Isang alay para sa ika-6 na anibersaryo ng kanilang kasal ni Lucas. I know, Sabrina. Just let her finish the catering tonight. After this launch, we don't have to deal with her kitchen smells anymore. You are the face of Luke Foods now. Ang boses ni Lucas ay puno ng paglalambing na matagal nang hindi naririnig ni Marcela. Walang bahid ng pag-aalinlangan, walang bakas ng pagkahiya sa asawang ilang hakbang lang ang layo mula sa kanila. Tila biglang nawala ng timbang ang sahig sa ilalim ng mga paa ni Marcela. Ang bango ng sariwang gata at ube na kanina lamang ay nagbibigay sa kanya ng dangal ay biglang naging amoy ng pagkabulok sa kanyang pang-amoy. Nararamdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga dulo ng daliri, habang ang kanyang dibdib ay parang pinipiga ng isang hindi nakikitang kamay. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay naging isang mabigat na pasanin, tila isang tambol na nagbabadya ng kanyang sariling libing. Sa gitna ng karamihan, hindi siya makahinga ng maayos. Ang hangin sa loob ng bulwagan ay naging kasing bigat ng semento, pilit na bumabara sa kanyang lalamunan hanggang sa maging isang mapait na bukol ng pananahimik. Mula sa kabilang panig ng kurtina, narinig niya ang malakas na palakpakan at ang masiglang boses ng host na nagpapakilala sa bagong mukha ng kumpanya. Ang bawat hiyaw ng mga tao ay tila tostadong bakal na dumidikit sa kanyang balat. Ladies and gentlemen, let us welcome the creative soul behind our newest signature collection, the woman who brought back the soul of our heritage, Miss Sabrina Santillan. Sumilip si Marcela sa maliit na puwang ng mga kurtina. Nakita niya si Lucas, ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang kabataan, at bawat patak ng pawis na masayang inaalalayan si Sabrina paakyat sa entablado. Ang suot ni Sabrina ay isang kumikinang na gown na tila hiya sa ilalim ng mga spotlight, habang si Marcela ay nakatayo sa dilim, suot ang kanyang simpleng uniforme na may bahid pa ng harina at ube. Ang mga pagkaing nasa harap ng mga kilalang tao, ang mga resiping nagmula sa lihim na kwaderno ng kanyang namayapang ina, ay ipinapangalan sa babaeng ni hindi marunong humawak ng sandok. Ano pang ginagawa mo rito? Balik sa kusina. Isang matalas na bulong ang bumasag sa kanyang pagkatulala. Si Doña Beatriz, ang kanyang byuda at mapagmataas na biyenan, ay nakatayo sa kanyang harapan. Ang mga mata nito ay puno ng pandidiri, habang nakatingin sa namamagang mga kamay ni Marcela. Huwag kang magpakita sa mga bisita ng ganyan ang itsura mo. Nakakahiya ka sa pamilya Luke. Akin na yan. Walang pakundangan na hinablot ni Doña Beatriz ang tray mula sa kamay ni Marcela. Dahil sa panghihina, hindi agad na ibigay ni Marcela ang hawakan, dahilan upang malaglag ang ilang piraso ng bulaklak ng sampagita at madumihan ang makintab na sahig. Ang tunog ng pagtama ng pilak na tray sa mga namamagang daliri ni Marcela ay hindi niya narinig.
Ngunit naramdaman niya ang hapdi ng insultong mas matindi pa sa paso ng kalan. Sinasabi ko sa iyo, Marcela, magpasalamat ka at pinatira ka pa namin sa bahay na yon. Utang na loob mo sa amin ang bawat butil ng kanin na kinakain mo. Kaya kung ayaw mong matulog sa kalsada, gawin mo ang trabaho mo at manahimik ka. Dugtong pa ng matanda bago ito tumalikod at naglakad palayo nang may pekeng ngiti para sa mga bisita. Naiwan si Marcela sa dilim ng backstage. Ang kanyang mga braso ay nakalaylay sa kanyang gilid. Pinanood niya mula sa malayo ang kanyang asawa na itinataas ang baso ng alak para sa isang toast, habang ang kabilang kamay nito ay nakahawak sa baywang ni Sabrina. Ang bawat tawa ng mga tao, ang bawat papuri sa tangi at kakaibang lasa ng kakanin ay parang mga pako na ibinabaon sa kanyang pagkatao. Sa gitna ng nakakabinging katuwaan ng lahat, isang tanong lamang ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa naguguluhang isipan ni Marcela. Kasing pait ng sunog na asukal at kasing lamig ng sementeryo. Kung ang lahat ng paghihirap, lahat ng sakripisyo, at lahat ng pagmamahal na ibinigay niya sa loob ng 6 na taon ay naging basura lamang sa isang iglap, may natira pa ba sa kanya bukod sa mga peklat at luhang walang saysay? Ang bawat hakbang ni Marcela patungo sa opisina ni Lucas ay tila paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang hangin sa pasilyo ay tuyot at mapait. Pasa ng amoy ng mamahaling pabango ni Lucas na ngayoy tila lason sa kanyang pangamoy. Sa loob ng silid na yon, sa ibabaw ng mesa na gawa sa madilim na kahoy, nakita niya ang tanging bagay na nag-uugnay sa kanyang nakaraan. Ang lumang kwaderno ng resipe ng kanyang ina. Ang mga pahina nito ay nanilaw na sa panahon, puno ng mga talsik ng langis at harina. Mga bakas ng pagmamahal na ngayon ay ninanakaw ng pamilyang pinaglingkuran niya ng buong puso. Nanginginig ang mga daliri ni Marcela nang hawakan niya ang takip ng kwaderno. Ito na lamang ang natitira sa kanya. Ito ang kanyang boses, ang kanyang dangal, at ang huling alaala ni Magdalena. Ngunit bago pa niya ito mayakap ng mahigpit, ang pinto ng opisina ay bumukas ng marahas. Nagpapasok ng isang figura na puno ng puot at pagmamataas. Anong ginagawa mo rito, Marcela? I told you to stay in the kitchen. Ang tinig ni Lucas ay matalas, tila isang latigo na humahagupit sa katahimikan. Walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mga mata, kahit kapipirma lang niya sa kasinungalingang dudurog sa kanyang asawa. Ito lang ang kukunin ko, Lucas. Ito lang. Kunin mo na ang lahat. Huwag lang ang alaala ng nanay ko. Ang tinig ni Marcela ay basag, puno ng pagsusumamo at pait. Mahigpit niyang niyakap ang kwaderno sa kanyang dibdib. Tila ito ang tanging panangga niya laban sa mundong unti-unting gumuguho. Akin na yan. That book belongs to Look Foods now. Akala mo ba hahayaan kitang umalis dala ang kaisa-isang bagay na nagpapayaman sa amin? You are nothing without this family, Marcela. You are just a pathetic cook. Mabilis na humakbang si Lucas at marahas na hinablot ang braso ni Marcela. Nagkaroon ng isang magulong agawan. Ang lakas ni Lucas ay hindi mapapantayan ng lupaypay na katawan ni Marcela. Sa gitna ng kanilang pagbubuno, marahas na itinulak ni Lucas ang asawa palayo. Ang bigat ng pagtulak ay nagdulot ng pagkawala ng balanse ni Marcela. Ang kanyang katawan ay bumagsak patungo sa gilid ng silid, kung saan ang isang malaking industrial dog roller ay naiwang umaandar para sa paggawa ng mga huling batch ng kakanin. Ang malamig na bakal ng makina ay tila isang naghihintay na halimaw. Sa isang kisap mata, ang dulo ng manggas ng uniforme ni Marcela ay nahuli ng umiikot na roller. Hinihila ang kanyang kanang kamay patungo sa madilim at masikip na pagitan ng mga bakal. Isang matinding puting liwanag ng sakit ang sumabog sa buong pagkatao ni Marcela. Ang pakiramdam ng dahan-dahang pagpiga sa kanyang mga buto ay tila isang walang katapusang paghihirap na humihigop sa kanyang hininga. Hindi siya nakasigaw ng malakas.
Ang kanyang tinig ay nabaon sa kanyang lalamunan, naging isang gurgle ng matinding pagdurusa. Ang kanyang mga daliri, ang mga daliring humubog sa libu-libong kakanin ng may pag-ibig, ay nararamdaman niyang tila tinutunaw sa ilalim ng bigat ng makina. Napatingin siya kay Lucas. Ang lalaking sinumpaan niyang mamahalin sa harap ng dambana ay nakatayo lamang sa kanyang harapan. Nakita ni Marcela ang panginginig ng kamay ni Lucas patungo sa stop button, ngunit nakita rin niya ang biglang paglamlam ng mga mata nito. Sa loob ng ilang segundo na tila isang kawalang hanggan, na natiling nakatayo si Lucas, pinapanood ang asawa na namimilipit sa sakit. May isang madilim na pagkalkula sa kanyang mukha. Ang pag-unawa na kung mawawalan ng kakayahan, si Marcela, wala nang makakapagpatunay na siya ang tunay na utak ng lahat. Nang sa wakas, ay pinindot ni Lucas ang pindutan at huminto ang pag-ikot ng roller. Ang katahimikang bumalot sa silid ay mas nakakabingi kaysa sa anumang tunog. Ang kamay ni Marcela ay nanatiling nakagapit sa loob ng makina. Duguan at tila wala ng buhay. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumamlam. Ang bawat anino sa silid ay tila sumasayaw sa kanyang harapan. Sa huling sandali bago lamunin ng kadiliman ng kanyang malay, ang tanging nakita ni Marcela ay ang malamig na mukha ni Lucas na nakayuko sa kanya. Walang kahit isang patak ng luha, kaisa-isang saksi sa krimen na babago sa kanyang buhay magpakailanman. Habang unti-unting nawawala ang kanyang pandama, ang huling nadama niya ay ang pagbitaw ng kanyang kabilang kamay sa kwaderno ng kanyang ina, na ngayon ay dahan-dahang nahuhulog sa sahig, tila isang ibon na binaliwan ng pakpak sa gitna ng unos. Ang amoy ng gamot at ang matalim na lamig ng silid ang unang sumalubong sa nagbabalik na diwa ni Marcela. Unti-unting iminulat niya ang kanyang mga mata, ngunit ang liwanag mula sa kisame ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang paningin. Sa ilalim ng puting kumot, nararamdaman niya ang isang kakaibang bigat. Nang subukan niyang igalaw ang kanyang mga kamay, tila may isang pader ng kawalan ang humarang sa kanya. Ang kanyang mga daliri, na dati ay kasing liksi ng hangin sa pagmasa ng harina, ngayon ay tila dalawang tumpok ng bato na balot ng makapal na bendahe. Wala siyang maramdaman, kahit ang kiliti ng kumot o ang hapdi ng sugat ay hindi umabot sa kanyang pandama, at ang katahimikang yon mula sa sarili niyang katawan ang nagdulot sa kanya ng mas matinding takot kaysa sa anumang sakit. Hindi pa siya lubos na nakakabawi nang bumukas ang pinto. Ang bawat hakbang ng sapatos ni Doña Beatriz ay tila isang hatol ng kamatayan na umaalingaw-ngaw sa apat na sulok ng kwarto. Kasunod nito si Lucas, na nakayuko at nakasuot ng mukha ng isang taong pinagtaksilan ng tadhana. Walang pag-aalala sa kanilang mga mata, kundi isang malamig na determinasyon na tapusin ang sinimulan nila. Gising ka na pala, Marcela. You really went too far this time, didn't you? Sinira mo ang pinakaimportanteng gabi ng pamilya namin dahil sa selos mo. Ang boses ni Doña Beatriz ay walang bahid ng awa. Tila isang patalim na dahan-dahang hinihiwa ang huling piraso ng dignidad ni Marcela. Naglapag siya ng isang folder sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng kama. Those are annulment papers. Lucas cannot be tied to a woman who is not only a disgrace to the family, but is now useless. Hindi totoo yan. Pilit na nagsalita si Marcela, ngunit ang kanyang tinig ay tuyot at mahina. Tumingin siya kay Lucas, naghahanap ng kahit maliit na kislap ng katotohanan. Lucas, alam mong hindi ko sinadya. Itinulak mo ako. Alam mong hindi ko gagawin yun sa sarili ko. Ngunit umiwas ng tingin si Lucas. Humugot siya ng malalim na hininga at umarte na tila nasasaktan. I'm sorry, Marcela, pero hindi ko na kayang tiisin ang pagiging unstable mo. Everyone saw what happened. Sasabihin mo bang ako ang may gawa niyan? Sino ang maniniwala sa'yo? Ang bawat salita ni Lucas ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa buong pagkatao ni Marcela. Napagtanto niya sa sandaling iyon na ang 6 na taon ng kanyang pagsisilbi ay walang halaga
sa harap ng kanilang kasakiman. Siya ay isang gamit lamang na matapos pakinabangan at masira ay itatapon na lamang sa gilid ng kalsada. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng pag-asa, ay tila unting nagiging abo sa tindi ng puot at pait na nananalaytay sa kanyang mga ugat. Wala ka nang babalikan sa mansyon, patuloy ni Doña Beatriz habang inilalagay ang isang maliit na bag sa paanan ng kama. Nandyan na ang iilang gamit mo. Huwag mo na kaming kukulitin pa o kakasuhan ka namin ng defamation. Be thankful na binayaran namin ang hospital bills mo ngayon. Nang lumabas ang dalawa, naiwang mag-isa si Marcela sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Ang kanyang lalamunan ay tuyot na tuyot, tila isang lupang tigang na naghahanap ng tubig. Sinubukan niyang abutin ang baso ng tubig sa mesa gamit ang kanyang bandahadong kamay. Ang bawat sentimetro ng pag-abot ay isang pakikibaka. Ngunit nang dumapo ang kanyang kamay sa baso, wala siyang naramdamang kapit. Sa isang iglap, ang baso ay dulas na nahulog mula sa kanyang hawak at tumama sa sahig. Ang pagbagsak ng tubig at ang pagkakabasag ng salamin ay tila sumasalamin sa kanyang sariling buhay. Watak-watak, walang hugis at nakakalat sa malamig na sahig. Pinanood ni Marcela ang bawat patak ng tubig na unti-unting nanunuot sa pagitan ng mga tiles. Doon niya naramdaman ang unang patak ng luha na gumulong sa kanyang pisngi. Hindi ito luhang nanggagaling sa sakit ng katawan, kundi luhang nanggagaling sa isang kaluluwang pagod na sa pagiging mabuti sa maling tao. Sa labas ng pinto, isang lalaking nakasuot ng puting Amerikana ang nakatayo, tahimik na nakasandal sa pader. Hawak niya ang isang medical chart, ngunit ang kanyang mga mata ay nakapokus sa pintuan ng kwarto ni Marcela. Narinig niya ang bawat salita ng pang-aabuso at ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa gilid ng kanyang binti. Makalipas ang ilang oras, pilit na bumangon si Marcela. Isinakbit niya ang maliit na bag sa kanyang balikat kahit ang bawat galaw ay nagdudulot ng pagkahilo. Lumakad siya palabas ng ospital. Ang bawat hakbang ay tila paghatak sa isang mabigat na kadena. Pagdating niya sa labas, sinalubong siya ng isang madilim na langit. Ang ulan ay nagsimulang bumuhos ng malakas. Ang bawat patak ay tila humahagupit sa kanyang sugatang katawan. Nakatayo siya sa gilid ng kalsada, basang-basa at nanginginig sa lamig. Sa gitna ng malawak na lungsod at ng hagupit ng bagyo, napagtanto ni Marcela na wala siyang kahit isang lugar na matatawag na tahanan. Saan siya pupunta sa gitna ng dilim? Bit-bit ang mga kamay na hindi na kayang humawak ng kahit ano, at isang pusong hindi na alam kung paano muling magtitiwala. Ang ulan ay tila mga latigo na humahagupit sa maliit at madilim na silungan sa gilid ng kalsada. Bawat bagsak ng tubig sa bubong ay lumilikha ng isang malungkot na awitin ng kawalan. Nakaupo si Marcela sa malamig na semento. Ang kanyang katawan ay nakatiklop at ang kanyang mga braso ay nakapulupot sa kanyang sariling mga tuhod. Ang kanyang mga kamay, na dati ay pinagmumulan ng buhay at bango ng kakanin, ngayon ay dalawang tumpok ng basang bendahe na tila bumibigat sa bawat minutong lumilipas. Ang lamig ay nanunuot sa kanyang mga buto. Ngunit mas matindi ang lamig na nananahan sa kanyang puso. Isang uri ng ginaw na hindi kayang pawiin ng anumang kumot. Dahil ito ay nagmumula sa pagkaunawa na siya ay tuluyan ng tinalikuran ng mundong kanyang minahal. Sa gitna ng malabo at madilim na paligid, ang dalawang bilog na ilaw ng isang sasakyan ay dahan-dahang bumutas sa makapal na kurtina ng ulan. Ang ungol ng makina ay unti-unting humina hanggang sa tumigil ito sa tapat ng silungan. Bumukas ang pinto ng sasakyan at isang matangkad na figura ang lumabas. May hawak na payong na pilit nilalabanan ang lakas ng hangin. Bawat hakbang ng lalaki sa mga baha sa kalsada ay may kasamang talsik ng tubig. Ngunit ang kanyang pagkilos ay puno ng direksyon at katiyakan. "Marcela?"
Ang tinig ay baritono, malalim, at may dalang init na tila hindi kabilang sa gabing iyon. Napatingala si Marcela, ang kanyang mga mata ay nanlalabo dahil sa pinaghalong ulan at luha. Nakita niya ang isang pamilyar na muka. Si Dr. Teodoro Almazan, siya ang doktor na nakatayo sa labas ng kanyang kwarto sa ospital. Ang lalaking may mga matang tila, nakakabasa ng lahat ng sakit na hindi niya masabi. Huwag niyo akong hahawakan. Pilit na umurong si Marcela hanggang sa tumama ang kanyang likod sa magaspang na pader ng silungan. Ang kanyang boses ay nanginginig, puno ng trauma mula sa marahas na pagtrato ni Lucas. Hindi lumapit ng bigla si Theo. Nanatili siya sa distansyang hindi nakakatakot. Dahan-dahang ibinaba ang kanyang payong at kinuha ang isang tuyong tuwalya at isang flask ng mainit na kape mula sa kanyang sasakyan. Ibinaba niya ang mga ito sa tabi ni Marcela bago siya dahan-dahang umupo sa malamig na semento. Malapit sa babae, ngunit may sapat na espasyo para makahinga ito. Hindi kita sasaktan, Marcela. I'm here to help. Mahinahon niyang sabi. Ang kanyang Taglish ay natural at walang halong pagmamataas. I saw you leave the hospital earlier. Hindi ko kayang hayaan kang mag-isa sa ganitong panahon. Dahan-dahang daw kinuha ni Theo ang tuwalya at, nang walang anumang biglang galaw, ay ipinatong ito sa nanginginig na mga balikat ni Marcela. Ang init na nagmula sa tela at ang banayad na amoy ng malinis na koton ay tila isang milagro sa gitna ng bagyo. Hindi nagsalita si Theo. Hindi siya nagtanong tungkol sa kanyang asawa o sa kanyang mga kamay. Nanatili lang siyang nakaupo sa tabi nito, pinagsasaluhan ng lamig at ang katahimikan. Uminom ka muna nito. It's warm. Inabot ni Theo ang tasa ng kape. Nang subukan ni Marcela na tanggapin ang tasa, muling nabitawan ng kanyang bandahadong kamay ang pag-asa na maging normal. Ngunit bago pa tumapon ng likido, mabilis itong nasalo ng malalaki at mainit na kamay ni Theo. Hindi bumitiw ang doktor. Sa halip, pinagsama niya ang kanyang mga kamay sa paligid ng mga kamay ni Marcela. Inaalalayan ng tasa patungo sa mga labi ng babae. Sa sandaling iyon, ang init ng balat ni Theo ay tumagos sa mga bendahe ni Marcela. Isang kuryente ng kapanatagan ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. Ang pakiramdam ng pagiging ligtas. You don't have to be strong right now, Marcela. Bulong ni Theo, ang kanyang boses ay tila isang mainit na haplos sa gitna ng hagupit ng hangin. Lahat tayo ay may karapatang mapagod, pero hindi ibig sabihin yan ay talunan ka na. Naramdaman ni Marcela ang pagluwag ng buhol sa kanyang lalamunan. Ang bawat luhang pumatak ngayon ay hindi na dahil sa puot, kundi dahil sa labis na pasasalamat na sa gitna ng kanyang pinakamadilim na gabi, may isang taong piniling maupo sa tabi niya sa putikan. Sa unang pagkakataon matapos ang aksidente, naramdaman ni Marcela na ang kanyang puso ay muling tumitibok nang may kaunting pag-asa. Makalipas ang ilang sandali, inalalayan ni Theo si Marcela patungo sa kanyang sasakyan. Dinala niya ang babae sa kanyang maliit na klinika, isang lugar na puno ng amoy ng lavender at kalinisan. Habang hinihintay ni Marcela si Theo na kumuha ng malinis na damit, napako ang kanyang paningin sa isang dyaryo na nakapatong sa mesa ng doktor. Sa gitna ng pahina, isang malaking larawan ng isang matandang lalaking may marangal na anyo ang nakatitig sa kanya. Ang pamagat ng balita ay tungkol sa paghahanap ng mama. Sa paghahanap ng pamilya, Reyes sa kanilang nawawalang tagapagmana. Ang pangalang nakasulat sa ilalim ng larawan ay Don Mateo Reyes, isang kislap ng alaala mula sa kanyang pagkabata tungkol sa isang kwintas at isang pangalang binabanggit ng kanyang ina sa kanyang huling hininga. Ang biglang sumagi sa isipan ni Marcela. Bakit tila ang mga mata ng matandang ito sa dyaryo ay kaparehong-kapareho ng mga matang nakikita ni Marcela sa tuwing tinitingnan niya ang kanyang sarili sa salamin. Sa loob ng isang maliit at payak na silid,
na ipinagkatiwala sa kanya ni Theo. Nakaupo si Marcela sa tabi ng bintana habang pinagmamasdan ang pagtila ng ulan. Ang silid ay amoy lavender at kalinisan, malayo sa masangsang na amoy ng galit at pang-aapi sa mansyon ng mga Luke. Ngunit ang katahimikan dito ay tila isang mabigat na kumot na nagpapaalala sa kanya ng kanyang pag-iisa. Ang kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang kandungan ay tila mga banyagang bahagi ng kanyang katawan, mabigat, walang kibo at puno ng mga lihim ng sakit na pilit niyang kinakalimutan. Isang marahang pag-antig sa kahoy ng pinto ang bumasag sa kanyang malalim na pag-iisip. Hindi ito ang mabilis at may awtoridad na pagtawag ni Theo. Ito ay isang mahiyain at nag-aalangang haplos sa pintuan. Nang dahan-dahang bumukas ang pinto, pumasok ang isang matandang babae na may suot na kupas na balabal. Ang kanyang mukha ay puno ng mga kulubot na tila mapa ng mahabang panahon ng pagtitiis. Manang Rosa? Ang tinig ni Marcela ay gumaralgal, isang pagsama-sama ng gulat at pananabik. Si Manang Rosa, ang matandang katulong na nag-iisang nagpakita ng tunay na malasakit sa kanya sa loob ng 6 na taon, ay mabilis na lumapit at lumuhod sa paanan ni Marcela. Ang bawat hikbi ng matanda ay tila isang paghingi ng tawad para sa mga kasalanang hindi naman niya ginawa. Kinuha niya ang mga bandahadong kamay ni Marcela at dahan-dahang idinampi ang kanyang noo sa mga ito. Isang pagmamano na puno ng labis na paggalang at pait. Iha, patawarin mo ako. Wala akong nagawa para pigilan sila. Ang bulong ni Rosa ay halos malunod sa kanyang sariling mga luha. Nakita ko ang lahat, Marcela. Nakita ko kung paano kanila itinapon na parang basura matapos mong ibigay ang lahat para sa kanila. Naramdaman ni Marcela ang mainit na patak ng luha ni Rosa sa kanyang mga bendahe. Sa sandaling iyon, ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay tila bahagyang gumuho. Nay Rosa, huwag po kayong humingi ng tawad. Ang makita kayong muli ay sapat na para sa akin. Mabilis na pinahid ni Rosa ang kanyang mga mata at inilabas mula sa ilalim ng kanyang balabal ang isang bagay na nakabalot sa lumang katsa. Ang bawat pagkilos ng matanda ay maingat. Tila may kinatatakutang boses na baka makarinig sa kanila. Ipinapatapon na ito ni Doña Beatriz. Sabi niya, wala na itong silbi dahil basura na ang gumagamit nito. Pero alam kong ito ang kaluluwa mo, Iha. Hindi ko hinayaang makuha nila ito. Dahan-dahang inilatag ni Rosa ang balot sa kandungan ni Marcela. Nang bumukas ang tela, tumambad ang isang itim at makintab na kahoy na hulmahan ng sapin-sapin. Ang hulmahan na ipinamana sa kanya ng kanyang ina. Ang mga ukit na bulaklak sa paligid nito ay kabisado ng bawat dulo ng daliri ni Marcela. Ito ang kahoy na humawak sa libu-libong pangarap niya. Ang kahoy na nagbigay ng hugis sa kanyang pagsisikap. Nanginginig na idinampi ni Marcela ang kanyang mga daliri sa magaspang na ukit ng kahoy. Sa bawat haplos, tila bumabalik sa kanyang gunita ang tinig ng kanyang inang si Magdalena. Nagtuturo sa kanya kung paano paghaluin ang gata at pag-ibig. Ang hulmahang ito ay hindi lamang kasangkapan. Ito ang kanyang ugat. Ang kanyang huling depensa laban sa pagkakakilanlang pilit nilang binubura. Salamat, Nay Rosa. Hindi niyo alam kung gaano ito kahalaga sa akin. Bulong ni Marcela habang ang isang matapang na determinasyon ay ont-unting sumisibol sa kanyang mga mata. Hindi niya hahayaang mamatay ang alaala ng kanyang ina. Kung kailangan niyang matutong gumalaw muli, gamit ang mga sugatang kamay na ito, gagawin niya. Nagmamadaling umalis si Rosa dahil sa takot na mapansin ang kanyang pagkawala sa mansyon. Ngunit bago siya lumabas, iniwan niya ang isang makahulugang tingin kay Marcela. Naiwang mag-isa ang babae, yakap ang malamig na kahoy sa kanyang dibdib. Habang inililipat niya ang hulmahan sa ibabaw ng kama, napansin ni Marcela ang isang maliit na bahagi ng papel na nakasiksik sa ilalim ng inukit na bulaklak, tila sinadyang itago doon ni Rosa para hindi agad mapansin.
Gamit ang kanyang nanginginig na kaliwang kamay, dahan-dahang hinila ni Marcela ang papel. Ito ay isang lumang resibo ng bangko, naninilaw na sa tagal at may mga mantsa ng tubig. Ngunit hindi ang halaga ng pera ang nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso, kundi ang pangalan ng nakapirma at ang petsang nakasulat doon. Ang petsa ay ang mismong araw ng malaking sunog sa kanilang lumang kusina, 6 na taon na ang nakakaraan. Ang araw na pumanaw ang kanyang ina. At ang pirma sa ibaba ng malaking halagang ibinayad sa isang arson inspector ay walang iba kundi ang pirma ni Lucas. Ang mga daliri ni Marcela ay muling nanginig, hindi dahil sa sakit ng mga buto, kundi dahil sa isang nakapapaso at nakakalunod na katotohanang ngayon lamang nagkaroon ng hugis. Ang lalaking pinaglingkuran niya ng 6 na taon ay hindi lamang nagnakaw ng kanyang kasalukuyan, siya rin ang arkitekto ng trahedyang pumatay sa kanyang nakaraan. Sa gitna ng katahimikan ng silid, ang tanging maririnig ay ang mabilis at gulugulong paghinga ni Marcela, habang ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa resibong hawak niya. Isang pirasong papel na nagpapatunay na ang apoy na pumatay sa kanyang ina ay may kasamang malamig na plano ng taong tinawag niyang asawa. Sa loob ng kanyang malawak at napakakatahimik na opisina, nakaupo si Don Mateo Reyes sa likod ng isang mesang gawa sa inukit na nara. Ang bawat sulok ng silid ay nagpapamalas ng yaman at kapangyarihan, ngunit ang hangin sa loob ay tila selyado ng isang uri ng kalungkutan na hindi kayang bilhin ng kahit anong halaga. Sa kanyang harapan ay nakalagay ang isang marangyang kahon mula sa Look Foods, ang bagong produkto na ipinagmamalaki ni Sabrina Santillan sa lahat ng pahayagan. Dahan-dahang kinuha ng matanda ang isang piraso ng sapin-sapin gamit ang kanyang nanginginig na kamay. Ngunit nang dumapo ang kanyang paningin sa tekstura nito, kumunot ang kanyang noo. Sa unang kagat pa lamang, ang kanyang mukha ay agad na nabalot ng pagkadismaya. Ang lasa ay matamis. Oo, ngunit ito ay isang uri ng tamis na walang lalim, tila ginawa sa loob ng isang malamig na pabrika at walang kahit anong init ng pagmamahal. Ibinaba niya ang kakanin sa porselanang pinggan, kung saan ang pilak na kutsara ay lumikha ng isang matalas at malamig na tunog sa katahimikan. Isang insulto ito sa alaala ni Magdalena. Ang bulong ni Don Mateo, ang kanyang boses, ay tila isang tuyong dahon na hinahaplos ng hangin. Ang pangalan ng aking anak ay ginagamit para sa isang pagkaing walang kaluluwa. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang sekretarya ay pumasok at naglapag ng isang payak na kahon ng karton na nakabalot sa sariwa at mabangong dahon ng saging. Walang pangalan ng kumpanya, walang marangyang etiketa. Sinabi ng sekretarya na ito ay ipinadala ng isang hindi nagpakilalang doktor na nagngangalang Theo. Nang buksan ni Don Mateo ang kahon, ang halimuyak ng tunay na gata at tostadong bigas ay agad na bumalot sa kanyang pangamoy. Tila isang pintuan sa kanyang gunita ang biglang bumukas. Sa loob ng kahon ay may ilang piraso ng ube halaya at sapin-sapin. Ang hugis ng mga ito ay hindi perpekto. May mga bahaging tila hindi pantay ang pagkakahulma, na parang ang gumawa nito ay nahihirapang kontrolin ang bawat galaw. Ngunit nang itama ni Don Mateo ang unang subo sa kanyang bibig, ang kanyang buong pagkatao ay tila niyanig ng isang hindi nakikitang puwersa. Ang lasa, ang eksaktong balanse ng tamis, ang linamnam ng niyog, at ang kakaibang haplos na tanging ang kanyang anak na si Magdalena lamang ang nakakaalam. Ito ang lasa ng kanyang tahanan bago pa man lamunin ng apoy ang lahat. Ito ang lasa ng mga hapon sa Pampanga kung saan ang tawananan ng kanyang anak ay kasing tamis ng asukal sa hangin. Binitawan ni Don Mateo ang kutsara. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at unti-unting nangilid ang luha. Mabilis siyang tumayo. Ang kanyang tuhod
ay nanginginig sa matinding emosyon habang ang kanyang puso ay tila nakikipagkarera sa kaba. Sino? Sino ang gumawa nito? Ang nanginginig niyang tanong habang mahigpit niyang hawak ang kapirasong dahon ng saging na tila ito ay isang banal na relikya. Hanapin niyo ang taong ito. Ngayon din, hindi ako pwedeng magkamali. Buhay ang aking anak. O kung hindi man siya, may naiwan siya. Habang ang matanda ay nagpapanik sa loob ng kanyang mansyon, sa kabilang bahagi ng lungsod, nakaupo si Marcela sa loob ng klinika ni Theo. Sa kanyang harapan ay may isang mangkok ng ube na pilit niyang hinahalo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang bawat ikot ng sandok ay nagdudulot ng matinding kirot sa kanyang mga buto na tila tinutusok ng mga karayom. Ang mga bendahe ay bahagyang may bakas ng pawis at harina. Nang subukan niyang hulmahin ng isang piraso, ang kanyang mga daliri ay biglang nawalan ng puwersa. Dahilan upang mabasag ang anyo ng kakanin. Napayuko si Marcela, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa tahimik na pagtangis. Pakiramdam niya ay isa na lamang siyang basag na kasangkapan na hinding-hindi na muling mabubuo. Hindi ko na kaya, Theo. Wala na ang talento ko. Bulong niya habang nakatingin sa kanyang mga kamay na tila mga kaaway. Lumapit si Theo at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa ibabaw ng nanginginig na mga kamay ni Marcela. Ang init ng kanyang balat ay tila isang gamot na nagpapatigil sa panginginig ng babae. Hindi sa mga daliri nanggagaling ang lasa, Marcela. Nanggagaling ito sa iyong puso at ang puso mo ay hindi kailanman nadurog ng makina. Tumingin si Marcela sa mga mata ng doktor, naghahanap ng lakas sa gitna ng kanyang kawalan. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, ang mukha ni Don Mateo Reyes sa dyaryo ay muling bumalik. Tila isang aninong tumatawag sa kanya mula sa nakaraan. Habang ang gabi ay lumalalim, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng klinika. Pinagmamasdan ng bawat anino sa loob. Sa kabilang dako naman, si Lucas ay kasalukuyang nagbibigay ng utos sa kanyang mga tauhan na siguraduhing walang kahit anong negosyo sa buong lalawigan ang tatanggap sa isang babaeng nagngangalang Marcela Santillan. Sino ang unang makakatagpo sa kanya? Ang lolo na naghahanap ng katotohanan? O ang asawa na determinadong ibaon siya sa limot bago pa man siya muling makabangon? Ang masukal na lupang ito ay tila isang bukas na sugat sa gitna ng lungsod na hindi kailanman naghilom. Isang lugar kung saan ang mga pangarap ay naging abo-anim na taon na ang nakalilipas. Habang naglalakad si Marcela sa pagitan ng mga itim na haligi ng kahoy na naiwan ng sunog, nararamdaman niya ang malamig na haplos ng hangin na tila may bulong ng nakaraan. Ang amoy ng sunog na kahoy at luma ng alikabok ay muling nanunuot sa kanyang pangamoy, nagpapabalik sa alaala ng naglalagablab na apoy. At ang huling sigaw ng kanyang inang si Magdalena. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng mga tuyong dahon at basag na semento ay may kasamang bigat sa kanyang dibdib, habang ang kanyang mga bandahadong kamay ay tila kumikirot sa bawat pag-ihip ng malamig na hangin. Sa tabi niya, si Theo ay tahimik na naglalakad. Ang kanyang mga mata ay mapagmasid at puno ng pag-aalala. Hindi niya pinilit na hawakan ang kamay ni Marcela. Sapat na ang kanyang presensya upang magbigay ng lakas sa babaeng tila anumang sandali ay guguho. Tumigil sila sa tapat ng gumuhong bahagi ng kusina, ang lugar kung saan natagpuan ang katawan ni Magdalena. Marcela, may kailangan kang makita. Ang mahinang boses ni Theo ay bumasag sa katahimikan. Kinuha niya ang isang makapal na folder mula sa kanyang bag at dahan-dahang binuksan ito sa harap ni Marcela. I got the official fire department reports from 6 years ago. Sinabi nila noon na faulty wiring ang sanhi, pero may mga detalyeng hindi isinama sa huling balita. Dahan-dahang inabot ni Marcela ang folder. Ang kanyang nanginginig na mga daliri ay tila ayaw humawak sa katotohanan. Ngunit nang mabasa niya ang salitang arson na nakasulat sa isang lumang dokumento,
Ang kanyang mundo ay tila muling niyanig. Ang ulat ay nagsasabing may nakitang bakas ng gasolina sa tatlong magkakaibang sulok ng kusina. Ang apoy ay hindi aksidente. Ito ay sinadya. Hindi ito aksidente. Pinatay nila ang nanay ko. Bulong ni Marcela. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Tila isang hininga na nawawala sa hangin. Ngunit hindi doon nagtapos ang pagkabigla. Inilipat ni Teo ang pahina sa isang litrato ng ebidensyang natagpuan sa ilalim ng mga abo. Isang maliit, gintong palawit na may hugis ng isang kakaibang ibon. Nang makita ito ni Marcela, tila tumigil ang pagdaloy ng dugo sa kanyang mga ugat. Kilalang kilala niya ang alahas na yon. Nakita niya itong suot ni Sabrina Santillan sa maraming pagkakataon, isang mamahaling koleksyon ng pamilya Santillan na ayon sa kanila ay kaisa-isa lamang sa mundo. Ang bawat piraso ng puzzle ay biglang nagkadugtong-dugtong sa isipan ni Marcela. Ang paglapit ni Lucas sa kanya noon, ang pilit na pagbili ng kumpanya ni Sabrina sa recipe ng kanyang ina, at ang sunog na nangyari matapos tumanggi si Magdalena. Ang lahat ay isang mahaba at madugong plano. Hindi lamang ang kanyang kasalukuyan ang ninakaw nila, ninakaw din nila ang buhay ng tanging taong nagmahal sa kanya ng tunay. Napaluhod si Marcela sa gitna ng masukal na lupa. Ang kanyang mga kamay ay bumaon sa madilim na abo na tila doon niya gustong hanapin ang katarungan. Ang bawat hikbi niya ay puno ng puot na matagal na niyang ikinulong. Ang sakit sa kanyang mga daliri ay walang-wala kumpara sa nakakapapasong hapdi sa kanyang kaluluwa. Tingnan mo ito, Tio. Pinatay nila siya para sa isang recipe. Ang tinig ni Marcela ay naging isang matalim na bulong ng paghihiganti. Inubos nila ang lahat sa akin. At ngayon, pati ang buhay ng nanay ko ay kinuha nila para lang sa pera. Dahan-dahang lumuhod si Theo sa tabi niya. Ipinatong ang kanyang kamay sa likod ni Marcela bilang suporta. Hindi siya nagsalita dahil alam niyang walang salita ang makakapawi sa ganitong uri ng pagkawasak. Ang katahimikan ng paligid ay nabalot ng mabigat na emosyon ng dalawang taong naghahanap ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Ngunit ang katahimikang yon ay muling binalot ng tunay na mundo nang ang tunog ng gulong ng isang sasakyan na dumaraan sa ibabaw ng mga tuyong bato at graba ay umalingaw-ngaw mula sa bukana ng lote. Isang marangya at makintab na itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto. Ang ilaw nito ay tumama sa kinalalagyan ni na Marcela at Theo. Bumukas ang pinto ng sasakyan at isang matandang lalaking may marangal na tindig ang bumaba. Hawak ang isang tungkod na may pilak na hawakan. Ang kanyang mga mata ay nanlalamig habang nakatingin sa paligid. Ngunit nang dumapo ang kanyang paningin kay Marcela, ang kanyang mukha ay biglang nabalot ng isang hindi maipaliwanag na emosyon. Pagkabigla, pangungulila, at isang kislap ng pagkilala. Si Don Mateo Reyes ay nakatayo sa harap ng apo na akala niya ay matagal nang wala, habang si Marcela ay dahan-dahang tumayo. Ang kanyang mga kamay na may bahid ng abo ay nakakuyom, hindi alam na ang taong nasa harap niya ang magiging kaisa-isang kakampi niya sa pagtutuos na malapit nang magsimula. Ang matandang lalaki na bumaba mula sa marangyang sasakyan ay humakbang papalapit kay Marcela. Ang kanyang mga mata, bagamat puno ng maraming taong pinagdaanan, ay may taglay na init na nagpapahiwatig ng isang malalim na pangungulila. Sa bawat hakbang niya, ang malamig na hangin ay tila nagiging mas malambot, na tila ang kanyang presensya lamang ay may kakayahang magpatigil sa hagupit ng ulan. Ikaw ba si Marcela? Ang tinig ni Don Mateo ay nanginginig, may halong pag-asa at takot sa bawat pantig. Hindi siya direktang tumingin sa mga kamay ni Marcela, ngunit sa kanyang mga mata, may malinaw na bakas ng pagkilala sa mga peklat. Mga peklat na hindi lamang sa laman, kundi pati sa kaluluwa. Napatitig lamang si Marcela sa matanda. Ang kanyang isipan ay puno ng pagkalito.
Sino ang lalaking ito na tila nakakakilala sa kanya? Sa kanyang sakit, sa kanyang nakaraan, ang mga salita ni Theo tungkol sa paghahanap ng nawawalang tagapagmana ay naglalaro sa kanyang isipan. Ako po si Marcela Santillan. Ang sagot ni Marcela, ang kanyang tinig ay mahina, ngunit puno ng katatagan. Hindi niya binanggit ang pangalang Santillan bilang pagmamalaki, kundi bilang pagkilala sa tunay niyang pagkatao na sinubukang burahin ng pamilya Luke. Nang marinig ang kanyang tunay na pangalan, ang mga mata ni Don Mateo ay lalong nagliwanag. Dahan-dahan siyang lumuhod sa basang lupa, isang kilos na hindi akma sa isang taong tila bihasa sa kapangyarihan. Ang kanyang mga kamay na may hawak na tungkod ay nag-aalangan sa ere bago dahan-dahang inabot ang mga bandahadong kamay ni Marcela. Magdalena, anak ko, ang sabi ni Don Mateo, ang kanyang tinig ay basag na. Ang pagbanggit sa pangalan ng ina ni Marcela ay tila isang susi na nagbukas ng pinto sa napakalalim na balon ng mga alaala at emosyon. Ako si Mateo Reyes, ang lolo mo. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Marcela na parang isang malakas na hampas ng alon. Ang pagtanggap sa katotohanang ang kanyang ina ay nawala. Ang pagiging ulila sa mahabang panahon at ang pagtataksil na naranasan niya. Lahat ng ito ay biglang naghalo sa kanyang dibdib, nagdudulot ng sakit na hindi niya kayang ilarawan. Napaluhod siya, ang kanyang mga mata ay napuno ng mga luha na ngayon ay hindi na dahil sa sakit o puot, kundi dahil sa bigat ng hindi inaasahang pagkilala. Lolo? Ang salitang iyon ay tila isang himig na hindi pa niya kailanman nasubukan. Lumapit siya kay Don Mateo, hindi upang yakapin, kundi upang masilayan ang mukha ng lalaking matagal nang naghahanap sa kanya. Sa mga mata ng matanda, nakita niya ang anino ng kanyang ina, ang pag-asa na matagal nang nawala, at ang pangako ng isang pamilyang hindi niya kailanman nakilala. Patawarin mo ako, apo. Patuloy ni Don Mateo, ang kanyang tinig ay nanginginig. Naniwala ako sa mga kasinungalingan nila noon. Naniwala akong namatay kang kasama ng iyong ina sa apoy. Pero ngayon nandito ka na. Hindi ko nahahayaang may manakit pa sa'yo. Bumangon si Don Mateo. Ang kanyang kilos ay puno ng bagong lakas na dulot ng pagkakita sa kanyang apo. Anak, hindi ka na mag-iisa. Hayaan mong gamitin ko ang lahat ng aking yaman at impluensya upang ibigay sa iyo ang hustisyang nararapat. Hayaan mong ipaglaban natin ang karapatan mo. Tumingin si Marcela sa kanyang mga kamay, sa mga peklat na tila mga mapa ng kanyang pinagdaanan. Hindi niya pa alam kung paano, ngunit sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng isang kislap ng pag-asa. Ang paghahanap sa kanya ni Don Mateo ay hindi lamang paghahanap sa isang nawawalang tagapagmana. Ito ay pagbibigay sa kanya ng pagkakataon na muling mabuhay, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang babaeng may angkan, may karapatan, at may lakas na lumaban. Tumayo si Theo sa di kalayuan, tahimik na nagmamasid sa pagtatagpo ng maglolo. Sa kanyang mga mata, may ngiti ng pag-asa, hindi para sa kanyang sarili, kundi para kay Marcela. Alam niyang ang pagdating ni Don Mateo ay simula pa lamang ng isang mas matinding paglalakbay, ngunit ang paghahanap ng nawawalang pamilya ay isang mahalagang unang hakbang tungo sa paghilom ng kanyang mga sugat. Nang lumingon si Marcela kay Theo, may isang bagay na nagbago sa kanyang mga mata. Ang dating kawalan ng pag-asa ay napalitan ng isang tahimik na determinasyon. Ang kanyang mga kamay ay maaaring may peklat, ngunit ang kanyang puso ay nagsisimula nang mahanap ang daan pabalik sa liwanag. Ngunit sa kabila ng pag-asa, isang tanong ang nanatili sa hangin. Sa pagbabalik ni Marcela bilang tagapagmana ng Reyes Heritage Foods, handa na ba ang mga taong nanakit sa kanya na harapin ang kanyang paghihiganti? Ang bawat butil ng harina na lumilipad sa hangin ay tila mga alikabok ng nakalimutang pangarap sa loob ng malawak na kusina
ng mansyon ni Don Mateo. Ang sikat ng araw na tumatagos sa malalaking bintana ay nagbibigay ng liwanag sa bawat peklat sa mga kamay ni Marcela, mga pilat na tila mga guhit ng isang mapait na kasaysayan. Nakatayo siya sa harap ng malinis at malamig na mesang marmol, pilit na hinahalo ang malagkit na masa sa loob ng isang mangkok. Ang bawat ikot ng kanyang mga daliri ay isang pakikipaglaban. Nararamdaman niya ang matinding kirot na tila mga karayom na tumutusok sa kanyang mga buto at ang panghihina na tila isang mabigat na kadenang humihila sa kanya pababa. Napayuko si Marcela, ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig sa tahimik na pagtangis. Ang galit at pagkadismaya sa sarili ay mas masakit pa kaysa sa pisikal na sugat. Pakiramdam niya ay isa na lamang siyang basag na kasangkapan na hinding-hindi na muling makakagawa ng sining. Ang masa sa kanyang harapan ay nanatiling walang hugis, tila kinukutya ang kanyang kawalan ng kakayahan. Hindi ko na kaya. Wala na ang lakas ng mga kamay ko. Ang kanyang bulong ay halos isang hininga ng kawalan ng pag-asa, habang ang isang luhang puno ng pait ay pumatak sa maputing harina. Ngunit bago pa siya tuluyang lamunin ng dilim, naramdaman niya ang isang pamilyar at mainit na presensya sa kanyang likuran. Ang bango ng malinis na koton at banayad na sabon ay bumalot sa kanya, nagbibigay ng isang uri ng kapanatagan na matagal na niyang hindi nararanasan. Hindi nagsalita si Theo. Sa halip, dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang malalaki at mainit na mga kamay sa ibabaw ng nanginginig na mga kamay ni Marcela. Ang bawat sentimetro ng kanilang balat na nagdikit ay nagdulot ng isang kakaibang kuryente ng lakas. Inalalaya ni Theo ang bawat galaw ni Marcela, ginagabayan ng kanyang mga daliri upang mahanap ang tamang ritmo ng pagmasa. Ang init ng katawan ni Theo sa kanyang likuran ay tila isang matibay na pader na sumasalo sa bawat panghihina ni Marcela. Ang bawat hininga ng doktor sa malapit sa kanyang tainga ay nagbibigay ng isang uri ng musikang nagpapakalma sa bagyo sa loob ng kanyang dibdib. Don't force it, Marcela. Let the dough follow the warmth of your hands, not the strength of your muscles. Ang mahinahong bulong ni Theo. I'm right here. Hinding-hindi kita bibitawan. Sa ilalim ng paggabay ni Theo, ang masa ay nagsimulang maging pino at maayos. Ang panginginig ng mga kamay ni Marcela ay uwent-unting napalitan ng isang mahinhin at sigurado ng pagkilos. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang tagumpay na maliit man ay tila isang malaking hakbang patungo sa liwanag. Lumingon siya ng bahagya at ang kanilang mga mata ay nagkatagpo sa isang distansyang sapat na upang maramdaman ang bawat pintig ng kanilang mga puso. Ang mga mata ni Theo ay puno ng paghanga at isang lihim na pagmamahal na tila sapat na upang pagalingin ang anumang sugat. Ang sandaling iyon ng paghihilom at pananabik ay tila tumigil ang oras hanggang sa ang marahang pagpasok ng isang katulong ang bumasag sa kanilang katahimikan. Isang puting sobre na may gintong tatak ang inilapag sa ibabaw ng mesa. Ang sobre ay selyado ng simbolo ng Santillan Group, ang pamilyang arkitekto ng kanyang pagdurusa. Dahan-dahang binuksan ni Marcela ang sobre gamit ang kanyang nanginginig na kamay. Sa loob ay isang marangyang imbitasyon para sa grand launch of the Santillan Heritage Collection. Nakasulat doon sa malalaking titik na si Sabrina Santillan ang linhawa at kaluluwa ng bawat recipe na kanilang itatampok. Ang mga resipeng ninakaw mula sa dugo at pawis ni Marcela at ng kanyang ina. Kasama sa imbitasyon ng isang maikling sulat kamay na mensahe mula kay Sabrina. I hope your hands have healed enough to clap for my success, Marcela. See you at the gala. Ang init na naramdaman ni Marcela mula kay Theo ay biglang napalitan ng isang nagyayelong puot. Ang kanyang mga kamay ay mariing nakakuyom. Ang bawat kuko ay tila ibinabaon niya sa kanyang sariling palad. Hindi siya natatakot. Sa halip, may isang bagong uri ng apoy na sumiklab sa kanyang mga mata.
Isang apoy na hinding-hindi na muling mapapatay ng kahit anong ulan. Tumingin si Marcela kay Theo at sa pagkakataong ito, wala nang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Hindi ako papalakpak para sa kanya, Theo. Pupunta ako doon para bawiin ang lahat ng sakin. Nang lumingon si Marcela sa labas ng bintana, nakita niya ang papasikat na araw. Ngunit sa kanyang isipan, ang tanging nakikita niya ay ang pagguho ng bawat kasinungalingang itinayo ni Lucas at Sabrina. Ang kanyang mga kamay ay may peklat, ngunit ang bawat sugat na yon ang magiging sandata niya sa gabing itinakda ng tadhana. Sa loob ng isang marangyang butik sa Makati, ang paligid ay nababalot ng amoy ng mamahaling satin at sariwang bulaklak. Nakaharap si Sabrina Santillan sa isang dambuhalang salamin habang suot ang isang kumikinang na gown na tila hiyas sa ilalim ng mga maliliwanag na ilaw. Sa tabi niya, si Doña Beatriz ay nakaupo sa isang pelus na upuan. Marahang hinihimas ang kanyang perlas na kwintas habang may mapagmataas ng ngiti sa kanyang mga labi. Ang kanilang tawanan ay tila mga matatalas na tinik na kumakalo sa marangyang katahimikan ng silid. You look perfect, Sabrina. Perfect, Sabrina. Bagay na bagay sa'yo ang maging bida sa gala bukas. Finally, the world will see the real genius behind Look Foods. Ang wika ni Doña Beatriz, ang boses ay puno ng tamis na may halong lason. Hindi tulad ng dati nating kasama na laging amoy usok at harina. Masyado siyang provincial para sa ganitong level ng tagumpay. Umirap si Sabrina at dahan-dahang pinagmasdan ang kanyang sariling refleksyon. Tila sinasamba ang bawat anggulo ng kanyang mukha. Honestly, tita, I did her a favor. Ano namang gagawin ni Marcela sa mga resepeng iyon? She doesn't even have the class to present them. Ngayong tinalikuran na siya ni Lucas at wala na siyang silbi ang mga kamay. Siguro ay namamalimos na yon sa kung saang kanto. Ang kanilang mga boses ay puno ng mapait na panlalait. Tila isang laro sa kanila ang pagdurog sa pagkatao ng isang babaeng wala ng kalaban-laban. Samantala, sa opisina ng Look Foods, si Lucas ay abala sa pakikipag-usap sa telepono. Ang tunay na tunog ng kanyang sapatos sa makintab na marmol ay nagpapahiwatig ng kanyang matinding pananabik. Ang mga stocks ng kumpanya ay mabilis na tumataas at ang mga investor ay tila mga langgam na nagkakagulo sa matamis na pangako ng bagong produkto. Wala siyang kahit anong bakas ng pagsisisi para sa mga daliring dinurog niya. Para sa kanya, ang bawat peklat ni Marcela ay maliit na halaga lamang para sa kanyang imperyong itinatayo. Ngunit sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng tahimik at marangal na mansyon ng mga Reyes, ang atmosfera ay ibang-iba. Sa loob ng kanyang silid, nakatayo si Marcela sa tapat ng isang antigong salamin. Suot niya ang isang eleganteng Filipiniana na gawa sa pinunghusi. Ang kulay ay kremang puti na tila gatas at may masalimuot na burda ng mga bulaklak ng sampagita. Ang tela ay dahan-dahang humahaplos sa kanyang balat, nagbibigay ng isang uri ng dangal na matagal ng pilit na binabaon ng mga look. Pumasok si Don Mateo. Ang kanyang mga hakbang ay dahan-dahan ngunit puno ng awtoridad. Sa kanyang likuran ay si Theo, na nakasuot ng isang simpleng barong na lalong nagpatingkad sa kanyang marangal na anyo. Nang makita nila si Marcela, panandali ang tumigil ang paghinga ng dalawang lalaki. Ang Marcela na nasa harap nila ay hindi na ang sugatang babae na natagpuan sa ulan. Siya ay isang reynang nagbabalik mula sa pagpapatapon. You look beautiful, Apo. Ang iyong ina ay tiyak na ipagmamalaki ka sa gabing ito. Ang mahinahong sabi ni Don Mateo, ang kanyang boses ay nanginginig sa labis na emosyon. Inabot niya kay Marcela ang isang itim na folder na naglalaman ng mga dokumentong magiging mitya ng pagbagsak ng kanilang mga kaaway. Huwag kang matakot. Kasama mo kami sa bawat hakbang. Tumingin si Marcela sa kanyang mga kamay. Pinagmasdan niya ang mga peklat na dati ay pilit niyang itinatago. Ngunit sa pagkakataong ito, imbes na magsuot ng guwantes,
Hinayaan niya ang mga ito na makita. Ang bawat sugat ay nagsisilbing marka ng kanyang katatagan. Isang patunay na kahit pilitin siyang durugin, siya ay nananatiling buo sa loob ng kanyang kaluluwa. I am not afraid anymore, Lolo. Bulong ni Marcela habang ang kanyang refleksyon sa salamin ay nagpapakita ng isang babaeng may matalim at determinadong tingin. Gagamitin ko ang bawat hapdi na ibinigay nila para bawiin ang lahat ng sa akin. Lumapit si Theo at dahan-dahang inayos ang buhok ni Marcela na tumakas sa kanyang pagkakapusod. Ang haplos ng kamay ni Theo sa kanyang balat ay tila isang huling basbas ng lakas at kapanatagan bago ang malaking giyera. Walang kailangang sabihin, ang kanilang mga mata ay sapat na upang magpalitan ng mga pangakong hinding-hindi sila mag-iiwanan. Habang ang gabi ay dahan-dahang bumabalot sa mundo, ang tunog ng sasakyang huminto sa labas ng mansyon ay tila isang hudyat ng tadhana. Ang bawat hakbang ni Marcela, pababa ng hagdan, ay puno ng katiyakan. Ang tunog ng kanyang mga paa sa sahig ay may dalang bigat ng katarungang matagal nang naantala. Ang hangin sa labas ay malamig, ngunit ang loob ni Marcela ay naglalagablab. Sa pagbukas ng pinto ng sasakyan, alam niya na sa susunod na pagkakataon na makikita niya ang mukha ni Lucas at Sabrina, hindi na siya ang biktima. Ang ninakaw na korona ay malapit nang bumalik sa tunay nitong may-ari. At ang bawat dinitang dumi sa kanyang pangalan ay lilinisin ng apoy ng katotohanan. Ngunit sa gitna ng kanyang determinasyon, may isang maliit na kaba pa ring nananahan sa kanyang dibdib. Handa na ba talaga siyang harapin ang mga mata ng mga taong minsang naging mundo niya? Sa gitna ng libu-libong saksi na naghihintay sa kanilang pagbagsak, ang bulwagan ng Marangyang Hotel sa Manila ay tila isang dagat ng nagniningning na mga bituin. Ang bawat kristal na chandelier na nakabitin sa mataas na kisame ay naglalabas ng liwanag na tumatama sa mga mamahaling hiyas at sutlang kasuotan ng mga bisita. Ang bango ng mga sariwang bulaklak ay humahalimuyak sa hangin, kasabay ng tunog ng marahang musika mula sa mga biolin na tila nagkukwento ng tagumpay at yaman. Sa gitna ng entablado, nakatayo sina Lucas at Sabrina, magkahawak ang kamay habang tumatanggap ng mga papuri at paghanga mula sa mga makapangyarihang tao ng lipunan. Ang kanilang mga ngiti ay tila perpekto, isang maskara ng tagumpay na itinayo sa ibabaw ng pagkawasak ng iba. Ngunit ang perpektong gabing iyon ay biglang nabalot ng isang kakaibang tensyon nang bumukas ang malalaking pintuan sa dulo ng bulwagan. Walang anunsyo, walang maingay na pagpapakilala, ngunit ang bawat mata sa loob ng silid ay tila magnet na nahigop patungo sa direksyon ng pintuan. Pumasok ang isang babae na ang bawat hakbang ay may dalang bigat ng katarungan. Si Marcela ay naglalakad nang may marangal na tindig. Ang kanyang Filipiniana na gawa sa juicy ay dahan-dahang humahaplos sa sahig sa bawat pag-usad niya. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, naglalantad sa kanyang magandang mukha na ngayon ay nababalot ng isang kalmadong awtoridad. Ang pinaka-nakakakuha ng atensyon ng lahat ay ang kanyang mga kamay. Hindi niya ito itinago sa ilalim ng guwantes o sa likod ng kanyang kasuotan. Ang mga peklat na tila mga puting guhit ng apoy sa kanyang balat ay malinaw na nakikita habang hawak niya ang isang simpleng bayong na gawa sa hinabing pandan. Ang bawat sugat ay tila isang medalya ng karangalan, isang patunay ng lahat ng bagyong kanyang pinagdaanan. Nang mapansin ni Doña Beatriz ang dating manugang, ang kanyang mukha na dati ay puno ng kulay ay biglang naging kasing puti ng papel. Ang baso ng champagne sa kanyang kamay ay nanginginig. Halos matapon ng likido dahil sa matinding pagkabigla. Mabilis siyang lumapit sa mga gwardya sa gilid at bumulong ng may halong panginginig. Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Ilabas niyo siya. Ngayon din. This is a private event. Hindi pwede rito ang mga basura. Ang boses ni Doña Beatriz ay puno ng pandidiri. Isang pilit na pagpapanatili ng kanyang pekeng class sa gitna ng takot.
Mabilis na kumilos ang dalawang malalaking gwardya patungo kay Marcela. Ngunit bago pa man nila mahawakan ang braso ng babae, isang matibay na harang ang humarang sa kanila. Si Theo ay humakbang paharap. Ang kanyang barong ay maayos at ang kanyang presensya ay puno ng kapangyarihan na hindi matutumbasan ng kahit anong dahas. "She is with me," ang malamig na pahayag ni Theo. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw ng may awtoridad na nagpahinto sa mga gwardya. "I am representing the Almazan Group tonight, one of your biggest investors. If you want her out, you'll have to take me out as well. Are you sure you want to do that, Doña Beatriz?" Natahimik ang matandang babae. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa galit at kahihiyan. Samantala, sa itaas ng entablado, nawala ang nangiti ni Lucas. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Habang nakatingin sa asawang, akala niya ay tuluyan na niyang nadurog. Kinuha ni Lucas ang mikropono. Pilit na pinapakalma ang sitwasyon sa harap ng mga nagtatanong na mata ng mga press at panauhin. "I'm sorry for the interruption, everyone." Ang wika ni Lucas, may halong gaslighting ang bawat salita. "This woman, she is my ex-wife. As some of you may have heard, she had an accident and she hasn't been herself lately. She's quite unstable. Marcela, please let's not make a scene. My family has already given you enough." Ngumiti lamang si Marcela. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata, ngunit puno ng isang uri ng pait na nakakatusok. Hindi siya tumigil sa paglalakad hanggang sa makarating siya sa paanan ng entablado. Ang bawat bulong ng mga tao sa paligid ay tila mga anino lamang sa kanyang pandinig. Ang tanging nakikita niya ay ang takot sa mga mata ni Lucas at ang kayabangan sa mukha ni Sabrina. Dahan-dahang umakyat si Marcela sa mga hagdan ng entablado. Ang bawat pagtama ng kanyang sapatos sa kahoy ay tila isang dahan-dahang paghatak sa mitya ng isang bomba. Nang makarating siya sa itaas, hinarap niya ang host ng programa at kinuha ang mikropono mula sa kamay nito ng may pambihirang katiyakan. Ang kanyang mga bandahadong kamay ay hindi nanginig. Sa halip, tila ang bawat peklat ay nagbibigay sa kanya ng boses na matagal na nilang pilit na pinapatahimik. Humarap si Marcela kay Sabrina na ngayon ay tila isang estatwa ng yelo sa kanyang kinatatayuan. Ang tingin ni Marcela ay direkta. Tila binabasa ang bawat kasinungalingang nakatago sa ilalim ng makapal na make-up ng babae. "Sabrina Santillan," ang tinig ni Marcela ay malinaw na umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Bawat salita ay may dalang bigat ng katotohanan. "Masarap ba ang tagumpay na hindi mo pinaghirapan? Masarap ba ang bango ng tagumpay na nanggaling sa nakaw at amoy ng sunog?" Ang katahimikang bumalot sa bulwagan ay mas nakakabingi kaysa sa anumang ingay. Ang bawat bisita ay tila napako sa kanilang kinalalagyan. Hinihintay ang susunod na sasabihin ng babaeng may mga sugatang kamay, ngunit may pusong tila bakal. Sa mga sandaling iyon, ang maskara ng pamilya Luke ay nagsimulang magkaroon ng mga bitak at ang katotohanang matagal nang ibinaon sa abo ay unti-unti nang humihinga muli. Ang katahimikan sa loob ng bulwagan ay tila isang mitya na dahan-dahang nasusunog, naghihintay ng isang malakas na pagsabog. Nakatayo si Marcela sa gitna ng entablado. Ang bawat spotlight ay nakatuon sa kanya. Ngunit sa halip na masilaw, ay lalong naging matalim ang kanyang tingin. Sa kanyang paanan, ang mga hiyas at mararangyang dekorasyon ng pamilya Luke ay tila mga walang kwentang bato sa harap ng katotohanang bitbit niya. Dahan-dahang ibinaba ni Marcela ang kanyang bayong sa ibabaw ng podium na gawa sa kristal. Ang kanyang mga bandahadong kamay ay kumilos nang may pambihirang ingat habang inilalabas niya ang isang bagay na nakabalot sa lumang katsa. Nang mahubaran ang balot, tumambad ang itim at makintab na kahoy na hulmahan, ang hulmahan na may masalimuot na inukit na mga bulaklak ng sampagita. Ito ang kaisa-isang orihinal na molde na ginamit sa paggawa ng bawat produktong ipinagmamalaki ng Luke Foods sa gabing iyon. Ang molde
na ilang dekada nang humahawak sa bango ng tradisyon. Ang bawat kakanin na inihahain ninyo ngayon ay may hugis ng bulaklak na ito. Ang tinig ni Marcela ay malinaw, tila isang kampanang nanggigising sa natutulog na budhi ng mga nakikinig. Ang molde na ito ay mahigit 50 taon nang nasa pamilya ko. Ito ang humubog sa bawat pangarap ng aking ina na si Magdalena Reyes, ngayon Sabrina. Kung ikaw nga ang sinasabi nilang kaluluwa ng mga resepeng ito, sabihin mo sa akin, bakit tila hindi mo man lang magawang tingnan ang molde na ito ng diretso? Namutla si Sabrina, ang kanyang mga labi ay nanginginig at ang pawis ay dahan-dahang gumugulong sa kanyang makapal na makeup. Sumubok siyang magsalita, ngunit ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay putol-putol at walang kabuluhan. Ang kanyang kayabangan ay tila isang kuta ng buhangin na unti-unting tinatangay ng malakas na alon. I don't need to explain anything to you. Recipe ko yan. You're just a bitter ex-wife trying to steal my spotlight. Ang sigaw ni Sabrina, ngunit ang panginginig ng kanyang mga kamay na nakahawak sa kanyang gown ay hindi nakatakas sa paningin ng mga kamera. Ninakaw mo ang kwaderno, Sabrina, pero nakalimutan mong ang recipe ay hindi lamang binubuo ng mga sukat ng asukal at gatas. Ang tugon ni Marcela, habang dahan-dahang humahakbang papalapit sa kanya. Ang kaluluwa ng bawat luto ay nasa kamay na humuhubog dito at ang mga kamay na yon ay hindi sayo. Sa gitna ng matinding tensyon, ang malalaking pintuan sa gilid ng bulwagan ay muling bumukas. Ang tunog ng isang tungkod na tumatama sa makintab na sahig ay lumikha ng isang matatag at mabigat na ritmo na nagpalingon sa lahat. Si Don Mateo Reyes ay pumasok. Ang kanyang mukha ay tila isang pader ng yelo na hindi matitibag ng kahit anong init. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang asul na folder na may gintong selyo ng pamahalaan. Ang bawat titik at sukat sa kwadernong hawak ninyo ay opisyal na nakarehistro sa ilalim ng Intellectual Property Office, mahigit 20 taon na ang nakalilipas. Ang boses ni Don Mateo ay gumuralgal sa tindi ng awtoridad. Ang may-ari ng copyright na ito ay ang aking anak na si Magdalena Reyes at ang kaisa-isang tagapagmana ng lahat ng kanyang likha ay walang iba kundi ang kanyang anak, si Marcela. Isang nakakabinging bulungan ang bumalot sa buong bulwagan. Ang mga press ay nagsimulang mag-unahan sa pagkuha ng litrato ng mga dokumentong inilatag ni Don Mateo sa harap ng lahat. Ang mukha ni Lucas ay tila naging abo na pagtanto niya na ang kumpanyang itinayo niya sa kasinungalingan ay nagsisimula ng gumuho sa ilalim ng kanyang mga paa. Humarap si Marcela sa karamihan. Ang kanyang mga peklat sa kamay ay nagniningning sa ilalim ng mga spotlight. Ang Luke Foods ay hindi nagbebenta ng pamana. Sila ay nagbebenta ng ninakaw na alaala. Ang bawat sentimo na kinita ninyo sa gabing ito ay nanggaling sa dugo at pawis ng isang babaeng pinatay ninyo ang pangarap. Napansin ni Marcela si Sabrina na dahan-dahang umaatras, ang kanyang mukha ay puno ng matinding kahihiyan. Ngunit nang malapit na ito, sa dulo ng entablado, ang kanyang mahabang gown ay napulupot sa kanyang sariling sapatos. Sa isang iglap, nawalan siya ng balanse at napaluhod sa harap ng lahat. Isang imahe ng pagkatalo sa harap ng babaeng sinubukan niyang apakan. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang pagtutuos. Sa gitna ng kaguluhan, si Lucas ay dahan-dahang lumalapit sa gilid, tila may hinahanap na paraan upang iligtas ang kanyang sarili sa kahihiyan. Ngunit bago pa siya makagawa ng isang hakbang, muling nagsalita si Marcela. Ang kanyang tinig ay mas matalas pa sa anumang patalim na gawa sa bakal. Lucas, akala mo ba ay pagnanakaw lamang ang kasalanang pananagutan ninyo ngayong gabi? Ang tanong na yon ay tila isang nagyayelong hangin na nagpatahimik muli sa lahat. Ang bawat tao sa bulwagan ay napatigil, hinihintay ang susunod na sasabog na lihim na tila mas mabigat pa sa pagnanakaw ng recipe. Ang bawat spotlight sa loob ng marangyang bulwagan
ay tila naging mga saksi sa katotohanang dahan-dahang inilalantad ni Marcela. Itinaas niya ang kanyang mga kamay sa harap ng daan-daang bisita, ang kanyang mga daliri na puno ng mga peklat na tila mga puting guhit ng apoy sa ilalim ng liwanag. Hindi na siya nahihiya. Ang bawat pilat ay naging isang matalim na boses na sumisigaw ng hustisya. Ang mga kamera ng press ay walang tigil sa pagkuha ng bawat anggulo ng kanyang mga sugat. Ang bawat pag-ikot ng lente ay tila isang pagtuklap sa maskara ng pamilya Luke. Ang mga peklat na ito ay hindi galing sa isang aksidente, Lucas. Ang tinig ni Marcela ay malinaw at puno ng kapangyarihan. Bawat salita ay may dalang bigat ng katarungang matagal nang naantala. Ang ulat na ito na nilagdaan ni Dr. Teodoro Almazan ay nagpapatunay na ang pagkadurog ng aking mga buto ay bunga ng isang sadyang pagkilos. Hindi mo agad itinigil ang makina dahil gusto mong siguraduhin na hindi na ako muling makakahawak ng sandok. Gusto mong siguraduhin na wala nang magpapatunay na ang lahat ng yaman ninyo ay galing sa nakaw. Isang folder ang inilapag ni Marcela sa podium. Ang mabigat na pagbagsak nito sa kristal ay tila isang huling hatol sa katahimikan ng bulwagan. Ang mga dokumento sa loob ay malinaw na nagpapakita ng mga medical findings na itinago ng pamilya Luke sa loob ng maraming buwan. Ang mga bulong-bulungan ng mga panauhin ay tila naging isang malakas na agos ng tubig na dahan-dahang tumatangay sa dangal ni Doña Beatriz. Sinungaling! Gawa-gawa mo lang ang lahat ng yan! Ang sigaw ni Doña Beatriz, ang kanyang tinig ay pumiyok sa tindi ng galit at kahihiyan. Ang kanyang perlas na kwintas ay tila sumasakal sa kanya habang ang kanyang mukha ay nagiging pula. Tila isang maskara na unti-unting natutunaw. Nawala ang kanyang class at ang kanyang pagiging marangal. Sa halip, ang lumabas ay isang babaeng puno ng puot at takot. Pinalayas ka na namin dahil sa pagiging unstable mo. You're just a social climber trying to take us down. Ngunit bago pa makapagpatuloy ang matanda sa kanyang pagwawala, isang figura ang lumabas mula sa gilid ng entablado. Si Manang Rosa, na suot ang kanyang simpleng kasuotan, ay humakbang patungo sa mikropono. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng tapang na nanggagaling sa katotohanan. Naririnig ko po ang lahat sa loob ng mansyon. Ang simula ni Manang Rosa, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit sapat na malakas upang marinig ng lahat. Narinig ko si Doña Beatriz na inuutusan si Lucas na itago ang mga dokumento. Narinig ko silang nagtatawanan habang sinasabi nilang wala nang magagawa si Marcela dahil lumpo na ang kanyang mga kamay. Nasaksihan ko ang bawat pang-aabuso, ang bawat sampal, at ang bawat salitang dumudurog sa pagkatao ni Marcela sa loob ng 6 na taon. Ang bawat salita ni Manang Rosa ay tila mga pako na ibinabaon sa kabaong ng dangal ng pamilya Luke. Ang bawat bisita sa bulwagan ay napasinghap sa tindi ng galit at pagkabigla. Ang isang katulong na matagal na nilang minaliit ang naging pinakamabigat na saksi sa kanilang mga krimen. Sa tindi ng puot at dahil sa pakiramdam na wala na siyang kawala, nawalan na ng kontrol si Lucas. Hayop ka! You're ruining everything! Ang sigaw ni Lucas habang mabilis siyang sumusugod patungo kay Marcela. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom at ang kanyang mukha ay puno ng pagnanasang manakit muli. Ngunit bago pa man niya madampyan ng kahit isang daliri si Marcela, isang matibay na pader ang humarang sa kanya. Si Theo ay mabilis na pumagitna, hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Lucas at itinulak ito palayo ng may kontroladong lakas. Ang pagtama ng katawan ni Lucas sa malamig na sahig ay tila isang huling simbolo ng kanyang pagbagsak. Huwag mong susubukang hawakan siya muli, Lucas. Ang malamig at nakamamatay na babala ni Theo. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Isang leon na handang protektahan ang kanyang kais sa isang hiyas.
Naiwang nakadapa si Lucas sa sahig, habang si Doña Beatriz ay napasandal sa pader. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot habang nakatingin sa labas ng bulwagan. Ang asul at pulang liwanag mula sa mga bintana ay nagsimulang sumilip, kasabay ng tunog ng mabilis na pagdating ng mga awtoridad sa harap ng hotel. Hinarap ni Marcela ang kanyang asawa at biyenan sa huling pagkakataon. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang bawat peklat sa kanyang balat ay tila nagniningning na ngayon sa ilalim ng tagumpay. Tapos na ang paghahari ninyo sa takot at kasinungalingan. Ngayong gabi, ang bawat luhang pumatak mula sa aking mga mata ay babayaran ninyo ng katarungan. Ang katahimikang bumalot sa bulwagan ay napalitan ng tunog ng mabibigat na hakbang ng mga pulis na papasok na sa bulwagan. Bitbit ang katotohanang hinding-hindi na muling mababaon sa abo. Ang bawat sulok ng marangyang bulwagan ay dahan-dahang binalot ng anino ng mga awtoridad, habang ang mga asul at pulang liwanag mula sa labas ay sumisilip sa mga dambuhalang bintana. Tila mga mata ng katarungang sa wakas ay nagising. Ang tunog ng mabibigat na sapatos ng mga pulis sa makintab na marmol ay lumikha ng isang ritmo ng katotohanan na hindi na kayang takasan ni na Lucas at Sabrina. Ang bawat hakbang ay may dalang bigat ng pananagutan. Bawat pagkilos ay tila isang dahan-dahang pagpunit sa telon ng kanilang mga kasinungalingan. Isang matangkad na opisyal ang humakbang patungo kay Lucas. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang pirasong papel na naglalaman ng kapangyarihan ng batas, isang warrant of arrest. Ang tunog ng paglabas ng mga bakal na posas mula sa sinturon ng pulis ay tila isang malamig na anunsyo ng pagtatapos ng kalayaan ni Lucas. Nang idikit ng pulis ang malamig na metal sa mga pulso ni Lucas at marinig ang tunog ng pagkakandado nito, ang bawat tao sa bulwagan ay napasinghap. Ang dating makapangyarihang tagapagmana ng Luke Foods ay nakatayo ngayon sa gitna ng kahihiyan. Ang kanyang mga kamay ay gapos ng katarungan. "Marcela, please! Mahal, makinig ka!" Ang boses ni Lucas ay gumuralgal, puno ng desperasyon at duwag na pagnanasang makatakas. "Nagawa ko lang ang lahat dahil sa pressure ng pamilya. Hindi ko sinasadya ang nangyari sa kamay mo. Marcela, isipin mo ang 6 na taon nating pagsasama." Tumingin si Marcela sa kanyang asawa. Ang mga mata niya ay wala ng bakas ng galit, kundi isang malalim at malamig na pagtanggap sa katotohanan. Ang bawat salita ni Lucas ay tila mga tuyong dahon na tinatangay ng hangin, walang halaga at walang saysay. Sa loob ng 6 na taon, ang mga salitang yan ang naging bilangguan niya. Ngunit ngayong gabi, ang mga rehas ay tuluyan ng nabali. Ang utang na loob, Lucas, ay hindi binabayaran ng dugo at luha. Ang mahinahon, ngunit matatag na sagot ni Marcela. Ang bawat salita ay may dalang lakas na nanggagaling sa kanyang mga peklat. "Ipinagkatiwala ko sa iyo ang buhay ko, pero ang ibinigay mo sa akin ay pagtataksil. Wala na akong utang sa iyo at wala ka ng puwang sa buhay ko." Sa kabilang panig, si Sabrina ay pilit na inilalayo ang kanyang sarili sa kaguluhan, ngunit hinarangan siya ng 2 babaeng pulis. Inihain sa kanya ang mas mabigat na sakdal, ang pagiging kaisa-isang suspek sa kaso ng arson na bumawi sa buhay ni Magdalena Reyes. Ang paglitaw ng gintong palawit na natagpuan sa abo ay naging mitya ng kanyang tuluyang pagbagsak. Ang kanyang kayabangan ay tila isang maskara na tuluyang nadurog. Inilalantad ang isang mukhang puno ng takot at pagsisisi na huli na para itama. Habang hinihila si Sabrina palayo, ang bawat hakbang niya ay tila isang paglubog sa putika ng sarili niyang mga krimen. Ang mga kamera ng press ay tila mga kidlat na walang tigil sa pagtuklap sa bawat anggulo ng kanyang kahihiyan. Ang babaeng nagnakaw ng talino at pangarap ng iba ay naging isang babala para sa lahat ng mga nananahan sa kasinungalingan. Si Doña Beatriz ay naiwang nakatayo sa gitna ng bulwagan. Ang kanyang katawan ay nanginginig at ang kanyang mga mata
ay nanlalaki sa tindi ng kawalan ng malay. Ang bawat dating kaibigan at kasamahan sa lipunan ay dahan-dahang lumalayo sa kanya, tila siya ay isang may sakit na bawal hawakan. Ang katahimikang ibinigay nila sa kanya ay mas masakit pa sa anumang sampal. Ito ang tunay na kamatayan ng kanyang dangal. Matapos ang kaguluhan, lumabas si Marcela sa gusali ng hotel. Ang hangin sa labas ay malamig ngunit sariwa. Tila bawat hininga niya ay naglilinis sa dumi ng nakaraan na matagal nang nananahan sa kanyang baga. Tumigil siya sa tapat ng hagdan at tumingala sa madilim na langit, kung saan ang mga bituin ay tila nagniningning para sa kanya sa unang pagkakataon. Napansin ni Marcela si Theo na nag-aantay sa tabi ng sasakyan. Nakatayo ang doktor nang may banayad ng ngiti. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at isang tahimik na pangakong hinding-hindi siya lalayo. Hawak ni Theo ang isang maliit na kahon na nakabalot sa simpleng katsa. Ang bango nito ay pamilyar. Ang bango ng sariwang ube at gata. Tapos na ang bagyo, Marcela. Ang mahinahong sabi ni Theo habang lumalapit sa kanya. Inabot niya ang kahon sa babae. Dinala ko ito para ipaalala sa iyo na ang pinakamasarap na luto ay hindi nanggagaling sa mga kamay na perpekto, kundi sa pusong malaya. Dahan-dahang binuksan ni Marcela ang kahon at sa loob ay nakita niya ang isang pirasong sapin-sapin na maingat na hinulma sa hugis ng isang bulaklak. Ang pagpindot ng kanyang mga daliri sa malambot na kakanin ay nagdulot ng isang kakaibang pakiramdam. Isang pag-unawa na ang kanyang sining ay hindi namatay kasama ng kanyang mga buto, kundi muling nabuhay sa kanyang kaluluwa. Tumingin si Marcela kay Theo at sa unang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pait. Salamat, Theo. Salamat sa pananatili sa tabi ko noong wala pa akong kahit ano. Nang maglakad sila patungo sa sasakyan, ang tunog ng kanilang mga hakbang sa semento ay tila isang bagong himig, isang himig ng simula. Ang gabi ay malalim pa, ngunit para kay Marcela, ang bawat anino ay hindi na nagbabanta ng takot, kundi nag-aanyaya ng isang payapang pagtulog na matagal na niyang hindi nararanasan. Ngunit habang papasok siya sa sasakyan, isang huling sulyap ang ibinigay niya sa madilim na pasilyo ng hotel. Mawawala na ba ang lahat ng hapdi sa isang gabi lamang ng tagumpay? O may mga sugat pa ring naghihintay na gamutin sa likod ng kanyang bagong simula? Ang sikat ng araw sa umagang yon ay tila isang mainit na yakap na tumatagos sa malalaking bintana ng Marcela's heart. Ang hangin sa loob ng tindahan ay nababalot ng halimuyak ng sariwang gata, tostadong dahon ng saging, at ang manamis-namis na amoy ng ube na dahan-dahang naluluto sa kusina. Hindi ito ang amoy ng pagmamadali at takot na dati niyang nararamdaman sa Look Foods. Ito ay ang amoy ng kapayapaan at ng isang bagong simula na itinayo mula sa sarili niyang mga pangarap. Pinagmasdan ni Marcela ang kanyang mga kamay habang inaayos niya ang huling tray ng sapin-sapin sa estante. Ang mga peklat ay naroon pa rin, mga puting guhit na tila mapa ng kanyang pinagdaanan. Ngunit hindi na niya nararamdaman ang panginginig ng kawalan ng pag-asa. Ang bawat daliri niya, bagaman may mga sugat ng nakaraan, ay gumagalaw ng may katiyakan at dangal. Ang bawat kakanin na kanyang hinuhubog ay hindi na lamang pagkain. Ito ay simbolo ng kanyang muling pagkabuo. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya ang mga empleyadong babae na masayang nagtatrabaho. Sila ay mga kababaihang tulad niya ay dumaan din sa madidilim na kabanata ng pang-aabuso. Ngunit ngayon ay unti-unti nang nakakahanap ng sariling liwanag. Ang bawat pagngiti nila at ang mahinahong pag-uusap habang nagbabalot ng mga produkto ay nagbibigay kay Marcela ng isang uri ng kaligayahan na mas matamis pa sa anumang asukal. Iha, tignan mo ang dami ng nag-aabang sa labas. Ang boses ni Manang Rosa ay puno ng kagalakan habang maingat niyang inilalagay ang mga presyong papel
sa bawat lalagyan. Ang matanda ay tila nabawasan ng maraming taon sa kanyang anyo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kalayaang ngayon lamang niya tunay na natikman. Sa isang sulok ng tindahan, nakaupo si Don Mateo sa isang komportableng silya, marahang humihigop ng mainit na kape. Ang kanyang tungkod ay nakasandal sa gilid at ang kanyang mukha ay nababalot ng isang mapayapang ngiti habang pinagmamasdan ang kanyang apo. Ang bawat tagumpay ni Marcela ay tila nagpapahilom din sa mga sugat ng matanda mula sa maraming taon ng pangungulila. Proud na proud sa iyo ang nanay mo, Marcela, ang mahinahong sabi ni Don Mateo nang lumapit ang apo sa kanya. Hinawakan niya ang kamay ni Marcela nang may labis na pag-iingat. Binigyan mo ng bagong buhay ang ating pangalan. Ngumiti si Marcela, isang tunay at malalim na ngiti na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ngunit bago pa siya makasagot, naramdaman niya ang isang pamilyar at mainit na presensya sa kanyang likuran. Ang bango ng malinis na koton at ang banayad na amoy ng lavender ay muling bumalot sa kanya. Hindi na kailangang lumingon ni Marcela upang malaman kung sino ang dumating. Lumapit si Theo at dahan-dahang ipinatong ang kanyang baba sa balikat ni Marcela. Isang galaw na puno ng paglalambing at proteksyon. Ang init ng kanyang katawan ay tila isang matibay na kuta na sumasalo sa bawat pagod ni Marcela. Marahang kinuha ni Theo ang mga kamay ni Marcela at pinagsama ang kanilang mga daliri. Dahan-dahang hinahalikan ang bawat peklat sa kanyang balat. "You look radiant today, Marcela." Ang bulong ni Theo, ang kanyang boses ay tila isang himig ng kapanatagan sa gitna ng umaga. "I told you, your hands were meant for great things. And look at what you've built." Humarap si Marcela kay Theo. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ng doktor na hindi bumitaw sa kanya noong siya ay nasa putikan pa. Ang kislap ng paghanga sa mga mata ni Theo ay nagdulot ng isang matamis na kaba sa dibdib ni Marcela. Isang uri ng kilig na malinis, ligtas, at puno ng pag-asa. "Salamat sa hindi pagsuko sa akin, Theo," ang mahinang tugon ni Marcela, habang ang kanyang kamay ay dahan-dahang humahaplos sa pisngi ng lalaki. "Ikaw ang nagturo sa akin na ang mga sugat ay hindi katapusan, kundi simula ng isang mas matibay na kwento." Magkasabay silang tumingin sa labas ng bintana kung saan ang lungsod ay nagsisimula nang gumising sa ilalim ng gintong liwanag ng araw. Ang bawat hakbang ng mga tao sa labas, ang bawat sinag ng araw na tumatama sa karatula ng Marcela's hearth ay tila isang pagbabasbas sa kanyang bagong buhay. Inabot ni Marcela ang isang maliit na piraso ng sapin-sapin at isinubo ito kay Theo, isang simpleng kilos na puno ng kahulugan. Ang pagngiti ni Theo habang tinitikman ang luto ni Marcela ay tila sapat na bayad sa lahat ng luhang pumatak sa kanyang mga mata noon. Sa sandaling iyon, ang nakaraan ay tila isang malabong panaginip na lamang at ang hinaharap ay isang malawak at maliwanag na kalsadang handa nilang lakaran ng magkasama. Ang ganda ng umaga ay hindi lamang dahil sa sikat ng araw, kundi dahil sa katotohanang buo na muli ang puso ng isang babaeng minsan nang dinurog ng mundo. Si Marcela ay hindi na lamang isang biktima ng kahapon. Siya ay ang reyna ng kanyang sariling kasalukuyan. At ang bawat bango ng kakanin sa hangin ay ang kanyang awit ng tagumpay. Ngunit habang ang lahat ay tila perpekto, may isang maliit na bahagi ng kanyang puso ang nagtatanong. Matapos ang lahat ng katarungang nakamit, sapat na ba ang katahimikang ito upang tuluyan ng ibaon ang mga anino ng pamilya, Luke? O mayroon pa ring huling pahina ang tadhana na kailangan niyang basahin? Isang taon ang mabilis na lumipas, tila isang siklo ng pag-aani kung saan ang bawat luhang itinanim sa gitna ng unos ay nagbunga ng mga gintong butil ng katarungan at kapayapaan. Ang sikat ng araw sa dapit hapon ay naglalabas ng isang malambot na kulay kahel na humahaplos sa dalampasigan ng Pampanga, kung saan ang mga alon ay dahan-dahang humahalik sa pampang. Lumilikha ng isang payapang himig
na tila nagpapatulog sa mga alaala ng nakaraan. Nakatayo si Marcela sa tabi ng isang maliit na altar na itinayo niya sa tapat ng dagat. Sa ibabaw nito ay ang lumang kwaderno ng kanyang ina at ang kahoy na hulmahan na naging saksi sa kanyang muling pagkabangon. Hawak niya ang isang puting sobre na kapapadala lamang sa kanya. Sa loob nito ay ang balitang tuluyan ng pumanaw si Doña Beatriz sa loob ng isang payak na pasilidad para sa mga may karamdaman, malayo sa karangyang dati ay itinuturing nitong Diyos. Ang balita ay nagsasabi ring si Lucas ay nananatiling nabubulok sa kulungan. Ang kanyang dating tikas ay napalitan ng isang aninong puno ng pait at pagsisisi na huli na para itama. Hindi nakaramdam ng kagalakan si Marcela sa pagbagsak ng mga taong nanira sa kanya. Ang naramdaman niya ay isang malalim at mabigat na buntong hininga. Isang pagpapakawala sa huling hibla ng puot na matagal nang nananahan sa kanyang dibdib. Para kay Marcela, ang tunay na pagpapatawad ay hindi ang paglimot sa bawat sugat, kundi ang pagpili na huwag nang hayaan ang mga sugat na yon na diktahan ang kanyang kinabukasan. Ang pagpapatawad ay ang paglilinis sa kanyang sariling kaluluwa upang magkaroon ng puwang para sa isang bagong uri ng pag-ibig. Naramdaman niya ang dahan-dahang pagpulupot ng isang mainit na kamay sa kanyang baywang. Si Theo ay lumapit. Ang kanyang presensya ay tila isang matibay na angkla sa gitna ng malawak na karagatan. Ipinatong ni Theo ang kanyang noo sa balikat ni Marcela. Pinagsasaluhan ang katahimikan ng paglubog ng araw. Ang bawat tibok ng puso ni Theo na nararamdaman ni Marcela ay isang paalala na siya ay hindi na mag-iisa sa pagharap sa anumang darating na bukas. Everything is at peace now, Marcela. Ang mahinahong bulong ni Theo, ang kanyang boses ay tila isang basbas ng kaligtasan. Ang mga anino ng kahapon ay wala na. Panahon na para isulat natin ang sarili nating kwento. Lumingon si Marcela at ngumiti sa lalaking naging liwanag niya noong ang buong mundo ay tila isang madilim na silid. Salamat, Theo. Dahil sa iyo, natutunan kong ang sining ng pamumuhay ay hindi lamang sa paglikha ng matamis na pagkain, kundi sa pagyakap sa bawat pait na dumarating upang lalong tumamis ang tagumpay. Sa di kalayuan, naririnig ang tawanan ng mga bata mula sa Marcela's Heritage Center, kung saan ang mga bagong henerasyon ng kababaihan ay tinuturoang humubog ng kakanin at ng kanilang sariling dangal. Ipinapakita ni Marcela sa kanila na ang mga kamay na may peklat ay ang pinakamagandang kamay sa mundo, dahil ang bawat pilat ay isang patunay ng isang buhay na tumangging magapi. Dahan-dahang kinuha ni Marcela ang isang bulaklak ng sampagwita at inilagay ito sa ibabaw ng kwaderno ng kanyang ina. Ang halimuyak nito ay humalo sa alat ng dagat, isang amoy ng kalayaan at ng pag-ibig na hindi kailanman mamamatay. Habang ang araw ay tuluyan ng lumulubog, ang bawat anino ay dahan-dahang napapalitan ng liwanag ng mga bituin. Tila mga libu-libong mata ng langit na nagbabantay sa isang babaeng sa wakas ay nahanap na ang kanyang tunay na tahanan. Ang mga ari-arian ay maaaring manakaw, ang mga kamay ay maaaring saktan, ngunit ang karangalan at ang galing ng isang babaeng marunong lumaban ay hinding-hindi kailanman madudurog ng kahit anong makina ng mundong ito. Si Marcela Reyes ay hindi na lamang isang talambuhay ng pagdurusa. Siya ay ang mismong diwa ng pag-asa, ang lasa ng katotohanang laging nagtatagumpay sa huli.